Maraming Kristiyano ang namumuhay na parang dalawa ang mundo nila. Isa para kay Lord at isa para sa sarili. Sa liwanag, malinis. Sa dilim, komplikado. Sa simbahan, puno ng sigla at pananampalataya. Sa gabi, puno ng pag-aalinlangan at kompromiso. At ang nakakatakot dito, hindi takot ang Kristiyano sa kasalanan, kundi takot sa pag-amin. Dahil ang pag-amin ay humihingi ng katotohanan. At ang katotohanan, kahit hindi masama, ay marahas para sa ilusyon. Pero ang final judgment ay hindi marupok sa ilusyon, hindi umiikot sa persona o reputasyon, hindi sinusukat kung gaano ka kahusay sa simbahan, kundi kung gaano ka naging totoo sa harap ng Diyos. Pwedeng malakas ang palakpakan ng tao sa performance mo, pero walang palakpakan sa langit para sa karakter na hindi mo isinuko. Sa psychology, tinatawag itong doubling, ang kakayahang hatiin ang sarili para mabuhay sa dalawang moralidad. Sa Biblia, tinawag itong double-minded. Ang problema ng double-minded na Kristiyano ay hindi dahil mahina siya, kundi dahil tinatanggap niya ang emosyonal na bargain na pwede naman dalawa, basta hindi halata. Pero hindi yan ang tinatanong ng judgment. Hindi ang tanong ay, ano ang sinabi mo? Kundi ano ang ginawa mo kapag walang nakakakita. Nakita natin ito sa buhay ni David. Sa politika, hari. Sa pananampalataya, man of God. Pero sa gabi, naging alipin ng pagnanasa. Nakita rin natin ito kay Pedro. Malakas sa araw, duwag sa gabi. At nakita natin kay Judas. Disipulo sa liwanag, negosyante ng betrayal sa dilim. Hindi bagong konsepto ang dualidad. Pero ang mahalaga dito, walang nakasurvive ng judgment dahil sa kanyang persona. Ang nakasurvive ay yung nagsuko ng sarili. Kung tutuusin, ang pinakamatinding kasalanan ng Kristiyanong dalawa ang mundo ay hindi yung kasalanan sa katawan, kundi yung kasalanan sa konsensya. Yung alam mong mali, pero tinatawag mo na season. Yung alam mong dapat isuko, pero tinatawag mong struggle. Yung alam mong dapat iamin, pero tinatawag mong process. Ang Diyos ay mabait sa makasalanan, pero hindi malambot sa self-deception, dahil ang self-deception ang pumapatay ng repentance. Sa final judgment, hindi tinatanong ni Lord kung ilang verses ang siniquote mo sa Facebook, kung ilang taong dinala mo sa church, o kung gaano ka ka-active sa ministry. Ang tinatanong ay kung sino ka sa likod ng saradong pinto. Pagkatapos ng serbisyo, pagkatapos ng praise and worship, pagkatapos ng magandang testimony, pagkatapos ng Blessed Sunday, sino ang nasa dilim? At bakit dilim ang lugar ng judgment sa Biblia? Hindi para itago, kundi para ihayag. Ang dilim ang lugar kung saan ang tao nagtatago. Ang liwanag ang lugar kung saan si Kristo naghihintay. Kaya sa final judgment, walang dilim, kaya walang pagtatago. Marami ang tinuturuan ng simbahan kung paano maglingkod. Pero kakaunti ang tinuturuan kung paano magsuko. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng servants na mahusay sa gawa. Naghahanap siya ng sons and daughters na mahusay sa pagsuko. Dahil walang anak na naligtas sa perfect performance. Naligtas sila sa perfect sacrifice ni Kristo. Kaya ang final judgment ay hindi lang eschatological event. Ito ay psychological confrontation. Kinokontra nito ang lahat ng ilusyon na pinaniwalaan mo tungkol sa sarili mo. Lahat ng excuses, lahat ng rationalizations, lahat ng pwede naman ito kasi tao lang ako. Walang tao sa judgment, souls lang. Kung totoo ka kay Lord, bakit dalawa ang mundo mo? Kung naniniwala ka sa langit, bakit takot kang isuko ang buhay? Kung naniniwala ka sa impyerno, bakit nakikipaglaro ka sa apoy? Kung naniniwala ka sa grace, bakit hindi mo tinatanggap ang katotohanan? At kung naniniwala ka na mahal ka ni Kristo, bakit nahihiya ka sa parting ikaw? Hindi mo kailangan maging malinis para magsuko. Ang kailangan mo ay maging totoo. Walang taong naligtas sa purity, pero may libo-libong naligtas sa honesty. Ang pagsuko ay hindi kahinaan.
Ito ang pinag-uugatan ng lahat ng kalayaan. At sa judgment, mas mahalaga ang freedom kaysa performance. Hindi performance ang haharap sa harapan ng Diyos. Ikaw, hindi persona ang isusulat sa Book of Life, pangalan mo. Ito ang oras ng clarity. Ang final judgment ay hindi dapat kinatatakutan, kundi dapat kinahaharapan ng may katinuan. Ang pinakamalungkot na sorpresa sa eternity ay hindi impyerno, kundi realization. Yung realization na ginawa mong mahirap ang pagsuko kahit madali naman magpakatotoo. Kung narinig mo ito at may parte sa loob mo na kumirot, huwag mong patayin. Hindi guilt yan, grace. Hindi condemnation yan, invitation. Kung handa kang maging totoo, mag-comment, ayoko na ng dalawa.